Matutong manalamin. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 6, verses 39 to 42, and I read it for you. He also told them a parable. Can a blind person guide a blind person? Will not both fall into a pit? A disciple is not above the teacher, but everyone who is fully qualified will be like the teacher. Why do you see the speck in your neighbor's eye, but do not notice the log in your own eye? Or how can you say to your neighbor, "Friend, let me take out the speck in your eye," when you yourself do not see the log in your own eye? You hypocrite! First take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your neighbor's eye. Isa po siguro sa napakahalagang gawin ay ang manalamin. May dumi kaya tayo sa mukha? Ano kaya ang ating itsura ngayong araw na ito? Tama ba kaya ang inilagay mong makeup? O ano kaya ang mga kapintasan na maaari mong makita? Ito'y makikita lamang kung natututo tayong manalamin. Ngunit yan po ay panlabas lamang. Kung gagamit ka ng isang tipikal at ordinaryong salamin, ang nais ko pong sabihin sa inyo, manalamin sa kaloob-looban. Bago ka ba natutulog o kaya naman bago ka gumawa ng desisyon, bago mo sinasabi ang isang bagay, nananalamin ka ba sa panloob? Tama ba ang gagawin kong ito? Ito bang nararapat na sasabihin? Kumusta na ako? Ano na ang nangyayari sa aking kalooban? Bakit ako nagagalit? Bakit ako malungkot? Bakit ako masaya? Iyan ay masasagot lamang kung matututo kang manalamin sa kaloob-looban mo. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, binigyan po tayo ng kwento ng ating Panginoong Jesucristo na tunay ngang kapupulutan ng aral. Sabi niya, magagabayan ba kaya ng isang bulag ang kanyang kapwa bulag? Hindi ba't pareho silang mahuhulog sa hukay? O kaya naman, masasabi mo ba na, "Kapatid, tatanggalin ko ang puwing sa iyong mga mata"? Gayong ikaw ay may troso na nakaharang sa iyong mata. No, hindi ba't kailangan mo nang tanggalin ang troso sa iyong mata nang matulungan mong tanggalin ang puwing na nasa mata ng iyong kapwa? Tingnan ang sarili, manalamin sa kaloob-looban. Tingnan natin, tama pa bang ginagawa natin? O kaya naman nakakapanghusga na tayo ng ating kapwa at hindi yan makadiyos, hindi makakristyanong pamamaraan. Bagkus, tinitingnan natin ang ating kapwa ng may awa at pagmamahal. Magagawa lamang po natin yan kung una muna nating inuusisa at tinitingnan ang ating sarili. Nawa sa pagsasalamin natin sa ating kaloob-looban, makita nating tayo ay kinakaawaan ng Diyos. At kung wala ang awa ng Diyos, kawawa tayong lahat. Matutong tumingin, hindi lamang sa panlabas na anyo, pagkus salaminin, tingnan o sisiin ang iyong kaloob-looban. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, turuan niyo po kami ng kababaang loob. Kababaang loob na tingnan ang aming sariling pagkakamali, aminin na ito'y nagawa namin at humingi ng kapatawaran sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.